Okay, proto-notary. So, again, history to. History and Catholic blood. Okay? Nung panahon ng Byzantine Court. So, pag sinabi natin Byzantine Court, ito yung teritoryo ni Emperor Constantine na anak ni Queen Helena o ni Reyna Elena sa ating, kung itatranslate natin sa Pilipino, no? Alam natin na itong si Emperor Constantine ang nag-ano sa Kristyanismo as a religion. So kaya nga tayo nagkaroon ng Roman Catholic. Yung Roman dahil yon kay Roman Emperor Constantine. At yung proto-notary, yun daw ang titulo sa mga chief of clerk ng court. Okay, clerk chief sila sa mga korte ng Byzantine Court. So ibig sabihin, inadapt yun ng Catholic Church na titulo sa mga Roman Curia. So ibig sabihin may historical basis yung yung proto-notary apostolic. Inadapt yun doon sa highest clerk title ng Byzantine Court. So may roots yun. Yun yung dapat nating maintindihan. Yun ang ibig sabihin ng proto-notary. Highest clerk of the Byzantine Court. Ibig sabihin, taga-pirma, taga-approve, no? Taga-pirma, taga-approve. Yun yung mga ganyan eh. Taga-utos, kumbaga sila yung pinakamataas na sekretarya. Kasi pag sinabi mong clerk of court, parang sekretarya, sila yung pinakamataas. So, yun yung mga bagay na dapat nating maintindihan na may historical basis yung mga titulo ng ating Catholic Church. Hindi yan basta kinuha lang. Okay? Kasi yung mga tao ngayon, history, wala nga. Philippine history nga, nahihirapan eh. Di ba? Kasi yun. Pag napablock, yun, dumadating yung point na minsan na may mental blackout tayo or totally blackout tayo, may nakakalimutan tayo, pero kung ma-blackout tayo, nare-recall natin agad kung alam natin. Yan ay importante kasi pag na-blackout tayo, hindi na natin alam. At wala tayong alam kaya hindi natin ma-recall agad kasi nga hindi talaga natin alam yun. So pag na-blackout tayo, halata. Kasi dinadahilan yung na-blackout, kinabahan, ganyan. Pero ang totoo naman is hindi, ito yung mga bagay na, worth knowing. Para hindi ka ma-stress, you should have your mind exercise. So, yun lang po.